Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas po ng Itbulaga. So, kanina po sa Itbulaga mga kadabarkads, si Karen Aistro po ang nagrepresenta ng kanta para po sa kanilang Lenten Special na libre lang ang mangarap. Samantalang, ang Sugod Campus mga kapatid ay aired March 29, 2025. Replay na po ito mga kadabarkads. Pero kahit ganun pa man na replay, talaga namang dinadagsa pa rin po ng online viewers ang Itbulaga. So kanina habang napapanood po natin ang Lenten Special na libre ang mangarap, si Jose Manalo naman po at ang kanyang pamilya ay enjoy na enjoy dito po sa vacation sa beach. Ganon din po ang ibang mga dabarkads natin, si Bossing Big Soto and itong si Alan Kay na nasa Japan. So, kamusta po mga kadabarkads ang panonood nyo po ng EV Lenten Special kanina? Marami po nyo bang natutunan? Kasi ako mga kadabarkads, marami ko po talagang natutunan dito sa pangalawang araw po ng EV Lenten Special. So, sila Maine Mendoza doon, si Raisa May, and itong si Ian Red, mahirap lamang po sila. Pero, hindi naman dahil mahirap, wala silang pangarap. Nangangarap pa din po sila mga kadabarkads na maging mayaman, magkaroon po ng masasarap na pagkain kasi libre lang naman po yung mangarap. So, sanay na sanay sila sa hirap dito mga kadabarkads, no? Then, one time, nagbago po yung kanilang buhay, no? Nagbago ang buhay nilang tatlo. Siyempre, ang natutunan ko doon, kahit na dapat magbago yung buhay, diba, wag nating kalimutan na lumingon tayo sa ating pinagmulan. Wag nating ilalagay sa ulo yung ating kayamanan kasi hindi naman natin madadala yan, diba, sa ating pagkamatay. Diba? Dito lang yan sa lupa may enjoy. Kaya yung perang yan, enjoy lang natin. Pero wag nating ipagpapalit ang pamilya natin, yung mga mahal natin sa buhay. Kasi yan po yung importante dito na kahit wala tayong pera, yan po yung mananatili sa atin. Ang kasi nangyari po dito sa libre lang ang mangarap, nagbago po si Maine Mendoza, kaya sila Ian Red, si Raisa May Dizon, umalis, no? Nawala po sa buhay niya. Pero sa huli na-appreciate naman and nagkaroon ng realization dito si Maine Mendoza na hindi pala dapat ganun. 'Di ba? Dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob, ng pinanggalingan natin, 'di ba? Huwag nating kalilimutan yung pinagmulan natin. Kasi sabi nga po, ang hindi marunong lumingon sa pinaggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. So, dapat i-appreciate natin yung mga taong nasa paligid natin, yung nakasama natin nung walang-wala tayo. Huwag natin silang kalilimutan pag nagkaroon na po tayo. Sila yung higit nating tulungan. 'Di ba? Kasi nakasama natin sila sa hirap Then, dapat makasama natin sila lalo't higit. 'Di ba? Sa ginhawa. Pero wag na wag nating kalilimutan yung totoong pamilya, no, na meron pong pakialam sa atin. Yun po ang pinaka-importante, yun po ang pinakamahalaga. And dito po sa libre lang ang mangarap, sana po marami talaga kayong natutunan mga kadabarkads kasi talagang ang ganda po ng aral na naibibigay po nito sa bawat isang katauhan. Talagang may realization kayong mapupulot dito mga kadabarkads. And napakahuhusay po ng mga gumanap. Si Ian Red, si Paula Ballesteros, si Raisa May, si Maine Mendoza. Wala akong masabi sa pagganap nila. Napakahuhusay nila mga kadabarkads. Ganon din po si Karen Aistro. And alam niyo po ba mga kadabarkads, ang dami pong na-touch sa mga eksenang pinakita po ng Itbulaga kanina para po sa Lenten Special ng libre lang ang mangarap. So parang nabubuksan yung isip natin na paano kung ako yung nasa katayuan ganon. 'Di ba? Parang nagiging open-minded tayo sa ganong sitwasyon. Kaya kudos talaga sa direktor po
Nas Direk Mike dito po sa Libre Lang Ang Mangarap dahil talaga naman pong pinamalas nyo sa aming lahat na magpakababa pa rin tayo kahit na tayo ay asensado na. Panatilihing nakatapak ang paa sa mga lupa. So kayo po mga Kadaver Cats, ano po ang natutunan ninyo dito po sa Libre Ang Mangarap? Please comment down below. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa paratang po sa anak ni Bossing Vic Soto na si Mayor Vico Soto. Sabi kasi ng isang netizen dito sa isang community po ng Pasig, sabi dito isang napakaganang saganang pamasko daw na handog at pabigas every year ang ibinibigay daw nitong kalaban po ni Mayor Vico Soto. Taon-taon napakonti ng pakonting pamaskong handog ni Tanod Vico Soto. So tinawag niya pong Tanod si Vico Soto, si Mayor Vico. Ultimong eco bag daw na ubusan pa at iba at nilagay na lang sa plastic. Binulsa na naman daw po ni Vico ang budget sa pamaskong handog para sa Pasigueño. So sana po mapatunayan po ninyo yung pinaparatang ninyo dito kay Mayor Vico Soto na nambubulsa siya ng budget ng pamaskong handog. Dahil pag hindi nyo po napatunayan yung paratang na yan, baka po kayo makasuhan ng cyber libel. Next topic naman, pag-usapan natin ang pag-alma po ng ama ni Atasha Mulak. So kanina po kasi nag-Instagram story si Aga Mulak at makikita nga dito ang parang balita from 24 oras. Tapos nilagyan niya po ng isang fake news. Filipino citizen earn 175 per week thanks to investment program 2025. Actor Aga Mulak, his revolutionary development. Then nakalagay dito yung kanyang mukha. So, isang malaking fake news ito. So, hindi ko alam kung inilabas ito ay sa 24 oras or pinapakalat lang po sa mundo ng social media. Kaya naman inalmahan ito ni Aga Mulak at nilagyan ng label na fake news. Wala pong katotohanan mga Kadaver Cats. So, talagang almahan po sila ng ama ni Aga Mulak lalo't wala naman pong katotohanan etong mga binabalita po at kumakalat sa mundo po ng social media. So, dapat yung mga ganito mga Kadaver Cats ay binibigyan po ng leksyon nang sa ganun na hindi na pumaparisan ng iba. Kilala ko po itong si Aga Mulak mga Kadaver Cats. Tahimik lang yan na tao pero pag napuno na po yan talagang aalma yan. Katulad nito. Diba? Siguro hindi na po siya makatiis. Lagi niya sigurong nababasa yung tungkol dyan. Kaya eto na, binigay niya po ng ultimatum yung nagkakalat po ng fake news na hindi totoo na nag-earn na siya ng 175 per week. So, easy money, di ba? Kaya inalmahan sila nitong si Mr. Aga Mulak. So, paano hanggang dito na lamang po ang update natin? At maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta.